Okay no mga apo, kumusta? Muli, ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung paano gustong sirain ng isang Muslim ang reputasyon, paniniwala at pananampalataya ng bawat Kristiyano kay Jesus. Gusto niyang wasakin ang paniniwalang Kristiyano para ang kanilang samahan o relihiyong Islam ang siyang mangingibabaw. At ginamit pa niya ang sitas ng Biblia para magmukhang siya ay puno ng karunungan. Pero ang nangyari sa diskusyon nila ay labis niyang ikinahiya. Pakinggan natin kung paano siya nagkamali ng pinasukan. Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang panghahamon na ginawa ng isang Muslim, para lang mapatunayan na ang Biblia at si Jesus ay isang kasinungalingan. Ito ay matatawag na pagpapairal ng maling paniniwala, at masamang hangarin, nais ng Muslim na sirain ang paniniwalang Kristyanismo. Isang makapangyarihang tapatan at pagtutunggali ang umantig sa puso at isipan ng marami. Ito ay isang diskusyon ng hamon, isang pagsubok ng pananampalataya, at ng malalalim na katotohanang nakatago sa banal na kasulatan. Isang lalaking Muslim ang humarap sa isang pastor na may seryosong tanong tungkol sa pananampalataya ng pastor kay Jesus, at ginawang basihan ng lalaking Muslim ang nakasulat sa Ebanghelyo ni Marcos, 16:18, na ang sabi, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. At walang pag-alinlangan ibinigay ng lalaking Muslim ang isang bote ng lason sa pastor, para inumin ito. Gustong makita ng lalaking Muslim kung ano ang mangyayari sa pastor kapag ininom niya ang bote na may lason. At kung hindi nga ba ito tatablan, at para makita ng marami na ang mga sinasabi ni Jesus sa Biblia ay isa lamang kasinungalingan. Tahimik na nagmamasid ang buong kongregasyon. Pagkatapos, ay muling hinamon ng lalaking Muslim ang pastor. Sa harap ng lahat, tinanong niya ulit kung iinumin ba niya ang lason upang mapatunayan ng pastor ng walang pag-alinlangan na totoo ang mga salita ni Jesus. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ng pastor? Ito ay isang pagbalik-tanaw ng isang sinaunang tukso, isang pagsubok, hindi lamang para sa pastor, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Alalahanin natin ang tuksuhin ni Satanas si Jesus sa ilang. Sinabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magpapadala ng kanyang mga anghel para sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, para hindi masugatan ang iyong paa sa mga bato. Mababasa ito sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 6. Sinagot siya ni Jesus at sinabi, lumayo ka Satanas. Ito ay sapagkat nasusulat, dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. At huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Kaya ganun din ang isinagot ng pastor sa lalaking Muslim na nanghamon sa kanya. Nagulat at namangha ang lalaking Muslim, hindi niya akalaing ganun ang sasabihin ng pastor, at dito ay nauunawaan ng pastor, na ang pananampalataya ay hindi masusukat sa mga pagsubok at paglagay sa sarili sa kapahamakan. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos na may kaakibat na responsibilidad at hindi sa isang hamon at pagsubok na maglagay sa sarili sa kapahamakan. Ang sandaling ito ay nagtuturo sa atin ng isang napakahalagang aral, ang banal na kasulatan ay hindi inilaan upang subukan ng may kayabangan, kundi upang isabuhay ng may pagtitiwala at pagsunod sa tamang landas. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsubok ng may panghahamon sa Diyos, kundi ito'y tungkol sa pagtitiwala sa Kanya. Ang Marcos Kapitulo 16 versikulo 18 ay hindi isang utos na uminom ng lason, kundi isang pahayag ng proteksyon ng Diyos para sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Kung wala kang sapat na karunungan, ay mahirapan kang maunawaan ang mga sinasabi sa Biblia,
hindi ibig sabihin na dahil naglingkod ka sa Diyos, ay pwede mo nang gawin ang mga bagay na pinapagawa sa iyo ng isang baliw. Huwag mong sundin ang utos ng taong wala sa tamang pag-iisip. Nang tuklawin si Pablo ng isang ulupong sa Gawa Kapitulo 28 versikulo 3 hanggang 5, nakaligtas siya sa lason. Hindi dahil sinadya niyang ilagay ang sarili sa panganib, kundi dahil may plano ang Diyos. Ang pagsubok sa Diyos ay hindi matatawag na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay lumalakad sa karunungan at pagsunod. At itinuturo ng karunungan ay huwag ilagay ang ating sarili sa di kinakailangang panganib. Hindi kailangang patunayan ang katotohanan ng Diyos, sa pamamagitan ng mapanganib na mga hamon, o utos ng sinuman, ang kanyang katotohanan ay nahahayag sa puso at buhay, ng mga nagtitiwala sa kanya, marahil noong araw na iyon, natuto ng bagong pananaw sa pananampalataya ang lalaking Muslim, at marahil ngayon, tayo rin ay pinaalalahanan na ang tunay na pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsubok sa Diyos sa pamamagitan ng mga kapabayaan, paglagay sa sarili sa anumang uri ng pagsubok, kundi sa pagsasabuhay ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay.